Ang dami talagang magagaling na mekaniko lalo na dito sa YouTube. At yan ay madalas kong pinapanood na dyan sina itong mga pamoso, itong mga matatagal na talaga. Sina Easy Works Garage, si Jeepney Doctor, then nadyan din sina Mats Mechanic, Garage TV, Jojo Gar pala. Tsaka itong sino pa ba, mekaniko. And then itong sumisikat at lumalakas lalo ngayon si Autorans yan. Si Easy Works at si Jeepney Doctor mukhang hindi na masyado nagko-concentrate sa pagbubuting-ting ng mga makina at parang nalinya na sila ngayon sa buy and sell ng mga sasakyan. At malaki rin inaasenso kasi nung araw na pinapanood si Jeepney Doctor, naka-owner type lang Jeep lang ito pero ngayon ang mga kotse niya ipapalit-palit siya ng Everest, bumili pa siya ng Okavango. So asenso na. Si naman, si Easy Works, nakaano na ngayon, may BMW, ang dami niya sasakyan, may negosyo pa siya dyan sa Parian, Calamba. Ang dami talagang umasenso itong mga mekaniko. Minsan tuloy napapaisip ako dapat pala ako yung nagmekaniko nung araw. Actually yan ang ina-advise sa akin yung aking panganay na kapatid na kuya. Ay hindi ko sinunod kasi nung mga panahon yon 80s. Ayaw ko talaga magkagrasa ang aking katawan kasi hindi na ako kagwapuhan. Na-imagine ko pa kung magkakagrasa ang aking mukha, baka lalong wala magkagusto sa akin eh. So yun ang naging problema ko noon. Ngayon ko naisip, hindi ko kasi na-visualize noon magkakaroon pala ng internet, magkakaroon ng YouTube. So talaga ako'y talaga naiingit, hindi naman in a bad way. Naiingit ako sa mga mekanikong ito. Talagang umasenso sila sa pagbablog at napakaganda ka namang vlog. Pero come to think of it, pinagkukumpara ko sila, magagaling naman lahat yan, pero mas detalyado mag-discuss itong si Autorans. Magaling yan, si Mats Mechanic, magaling din siya magbuting-ting. Sa kanya ko nakita yung mga mahihirap bang mga piyesa ng Ford na ayos niya, yung mga Raptor na yan, Fiesta. Ngayon lately, napanood ko si Autorans. For the first time, nakita ko rin siyang mag-ayos ng Ford Fiesta. Diyan ako nagka-trauma sa Ford Fiesta namin nung araw, yung automatic. Talaga sumakit ang ulo ko doon at ayaw ko nang balik-balikan pa. So si Autorans maganda mag-discuss kasi yung mga piyesa, kinakalas niya, pati yung sa mga electronics, ay na aayos din niya. Marami siyang alam sa pagbubuting-ting. So ito ang napanood ko sa kanya. Talaga ako'y bumili ba't pinapakita niya yung mga brand new na binibili niya na piyesa sa inaayos nilang Ford Fiesta ngayon. So sa tingin ko isa sa pinakamagaling na mekaniko dito sa daigdig na YouTube itong si Autorans. At saka habang pinapanood ko siya, nare-realize ko, pinaka-safe palang sasakyan ay ang manual transmission. Ito ang aking conclusion na nabuo. Bagamat ito yung nung araw pa, naisip ko na hindi masyadong komplikado ang manual transmission. Kaya nga hanggang sa ngayon, yung aming dalawang kakarag-karag na sasakyan ay parehong manual. Yung aking Espresso Suzuki at yung aking lumang Altis, parehong manual yun. Kaya kahit sumasakit-sakit yung aking tuhod, ay yung pa rin namin ginagamit. At wala akong bawal mag-automatic, wala akong balak mag-CVT or mag-electric. Electric medyo mas malayo yun kasi mas mahal eh. So habang pinapanood ko nga si Autorans, wala siyang masyadong parang wala pa akong natatanda na inayos niya na manual transmission, puro automatic at CVT. Mga Toyota pa, Fortuner, ilan na nagawa niya. Mitsubishi Montero, ganun din, puro transmission ang problem, automatic, CVT, ganyan, Nissan, marami. Nabuo lalo sa aking conclusion na the best pa rin ang manual transmission, lalo na kung second hand ang iyong bibilhin. Kasi hindi siya ganun kakomplikado ibaba, ayusin. So yun ang aking naisip, kaya sa edad kong 61, magsi-62 September, hanggat kaya ng aking tuhod ay magmamanual pa rin tayo. So yun, tayo nagpapasalamat din siyempre sa mga mekanikong ito na nagbablog. Sa ngayon nga ating tinututukan madalas itong si Autorans kasi siya ay patuloy pa rin sa pagbubuting-ting. At sana kahit dumating ang panahon na siya ay mag-buy and sell na rin ay sana ay huwag pa rin niyang pabayaan itong pagbubuting-ting at hindi gaya ni na Jeep Doctor at ni Easy Works Garage na mukhang malaking porsyento ng kanilang vlogging ngayon ay doon na sa buy and sell. At saka ayun, pagbili-bili ng mga sasakyan, yun na rin nga yun, buy and sell. So para ito si Mats Mechanic, parang hindi pa naman nalululong sa buy and sell. Hindi naman mas negosyo yan nga lang. Maganda rin siguro balik-balikan nila yung kanilang sinimulan, kung saan sila nagsimula, yung pagbubuting-ting ng mga sasakyan, ng mga engine. Si Jojo Gar TV ay nagagrasahan pa rin ang kanyang mga braso. So para hindi pa naman siya lumalayo sa kanyang sa kanyang pinagsimulang tema. Yun naman si Mekaniko TV, parang hindi naman talaga siya nagbubuting-ting dati. Parang more on pag-i-install siya ng mga simplong mga gadgets sa kotse. Minsan siguro nagbubuting-ting din, hindi ko lang masyadong napapanood na.
Ang usually napanood ko ngayon si Autorans kasi so far tuloy-tuloy pa rin ang kanya talagang pagmemekaniko, which is very good. So yun po, dahil sa aking madalas na panonood kay Autorans, ay lalong tumibay ang aking paniniwala na hanggat kaya ng tuhod mo at para mas ika ngay less problem in the future ay manual po ang ating i-drive. At sana'y huwag mawala ang manual sa pagdaan ng panahon. Ano? Sana'y sa susunod na 10 taon o 20 taon ay meron pa rin mga manual tayong mabibili kahit dito sa second hand market. Pero siyempre ay personal reason ko lang naman to. Hindi naman natin ina-advise yung iba. Siyempre marami naman dyan ang gusto ang CVT, automatic, electric. At hindi natin sasagkaan ang kanilang kalayaan na pumili. Ito'y pansarili ko lang na desisyon na talagang sa akin pansariling experience ay mas safe gamitin ang manual transmission na sasakyan. Lalo na kung binili mo ay second hand. Sa aking experience talaga sumakit yung ulo ko sa akin biniling second hand na Ford Fiesta automatic. Talagang hindi ko malimutan at sa ayaw ko na rin i-discuss at nakakasama ng loob. I-discuss ko na rin pala ng papiyaw. Isipin mo, nabili ko yun ng 290 tapos sa pagpapaayos ko kasi gustong gusto ko sa hatchback na pula chili red yan. Ang ganda ng forma inabot lahat-lahat pati yung presyo ng sasakyan, inabot lahat ng 400,000 pesos. Hindi rin siya tumino. So, kalaunan, ibinenta ko na lang siya ng 125 pesos. So, bagsak presyo, laki ng lugi. So, yan ang aking worst experience sa pagbili ng second hand car. Kaya mula noon ay parang, sa ngayon ayaw ko na mag-automatic, ayaw ko nang mag-CVT. Pero siyempre, kanya-kanya naman tayo ng gusto, kaya ating iginagalang ang gusto ng ibang tao na makakapanood nito at hindi tayo nag-a-advise na lahat kayo ay tangkilikin ng manual. Ito ay pang sarili ko lamang na pagpapasya. Iyan.